Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Isang mapagpalang umaga mga kapatid, ako po si Pastora Anime Gonzales ng CRC Calabanga Daughter Church. Samahan niyo po ako sa ating programang Tinapay mula sa langit, ang pang-araw-araw nating debosyon sa salita ng Diyos. Ngayong umaga ay matutunghayan natin ang aklat ng Bilang chapter 3 verse 21 to 26 na pinamagatang The Census and Duties of the Family of Gerson. Ngunit bago po tayo magpatuloy, tayo'y dumako sa isang maikling panalangin. Panginoon, sa umaga pong ito, kami po'y nagpapasalamat sa bagong lakas, hininga at buhay na pinagkalob niyo po sa amin. Muli kami po'y makikinig ng mga salita mo para kami lumago, mamunga. Pagpalain niyo po ang bawat puso ng makikinig sa programang ito at samahan niyo po kami linisin ang aming mga kasalanan, ang aming puso at isipan upang dumaloy ang mga pagpapala at mga katuruan sa amin. Basbasan niyo rin po ang inyong lingkod na magdadala ng mga salita mo sa umagang ito po. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan mo, Jesus. Amen. Basahin po natin ang aklat ng Bilang chapter 3 verse 21 to 26. Sabi po dito, ang angkan ni Gerson na binubuo ng mga sambahayan ni Libni at Semi ay umabot sa 7,500 ang may edad na 1 buwan pataas. Sila'y sa gawing kanluran sa likod ng tuldang tipanan, nagtayo ng kanilang tolda. At ang pinakapuno nila ay si Eliasaph na anak ni Lael. Sila ang mga ngasiwa sa kaayusan ng tuldang tipanan. Sa bubong at sa taling nito, sa mga kurtina, sa pinto at payo sa paligid at ng altar. Ayon sa mga naunang talata ng Bilang kabanatang 3, ang mga Levita na mula sa lipi ni Levi ang itinilaga ng Diyos bilang tanging katulong ni Aaron at ng kanyang mga anak sa mga gawain sa tuldang tipanan at mga mamayan sa kanilang paghahandog at pagsamba. Sa verse 21 to 23, inutos ng Diyos kay Moises ang pagtatala ng mga sambahayan ni Levi at ang tungkuling gagampanan nila. Napakahalaga ang may talaan ng mga angkan o census dahil dito mo malalaman kung ilan ang bilang ng kanilang sambahayan at saang lugar or saan silang angkan nang galing. Ang Diyos ay Diyos ng kaayusan kaya nais niyang maging maayos ang lahat. Ang census sa mga Levita ay basihan kung ilan ang mga pwedeng tumulong sa gawain sa tuldang tipanan. Makakatulong ito sa pangangasiwa sa mga gawain ng pangkat-pangkat or mayroon silang tinatawag natin sa English na division of labor. Ito rin ang basihan sa ibibigay na parte nila para sa kanilang pangailangan kagaya ng pagkain, damit, bahay, or tolda at iba pa. Sa pamamaraan ng talatang ito ay magiging maayos ang lahat. Sa verse 23, sinunod nila ang utos ni Yahweh na lahat ng mga Levita ay sa likod ng tuldang tipanan magtatayo ng kanilang tolda at sa sambahayan ni Gerson ay nasa gawing kanluran. Sa verse 24 to 26, sa kanilang duties o tungkulin ay pinamunuan sila ni Eliasaph na anak ni Lael sa pangangasiwa sa kaayusan ng tuldang tipanan. Sa bubong at sa taling nito, sa mga kurtina, sa pinto at sa patio, sa paligid at ng altar. Ang tungkulin pong ginagampanan ng mga Levita ay banal dahil may kaugnayan ito sa pagsamba sa Diyos at pananatili ng kaayusan ng lugar kung saan nila dapat sambahin at alayan ng handog ang ating Diyos. Ang tuldang tipanan ay ang lugar na kung saan sinasamba nila ang Diyos. Hindi lang basta-basta ang tungkulin nila sa tuwing aalis sila sa kinakampuhan nila ay ililipat sa ibang lugar. Muli nila itong itatayo. Ginampanan nila ito paulit-ulit ito sa loob ng 40 years. Sa panahon natin ngayon sa iglesia o sa katawan ni Kristo, sa mga lokal na iglesyang kinabibilangan natin, may mga ministeryo o tungkulin tayong ginagampanan ayon sa itinilaga sa atin ng Diyos. Kung sa katawagan ay hindi tayo nalalayo sa saserdote mula sa angkan ni Aaron o mga Levitang katulong ng saserdote. Saan man tayo itinilaga ng Diyos, maging masunurin at tapat tayo sa tungkuling pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Mapalad tayo sa panahon ngayon. Noon, pag hindi po tayo sumusunod sa iniutos ng Diyos, kamatayan agad ang hatol, kagaya ni Nadab at Abiyo. Ngayon, kapag tayo ay sumusuway at nagkakasala, may biyaya ang Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Pinibigyan tayo ng pagkakataon na magsisi at magbalik loob sa Diyos at mabigyan ng pangalawang pagkakataon na makapaglingkod muli sa Kanya. Napakapalad natin, hindi na tulad ng tuldang palipat-lipat, kundi binigyan tayo ng Panginoon ng lugar ng sambahan na hindi palipat-lipat. Tinatawag nating prayer house, fellowship, center, or house of worship, sanctuary, or ano
ano pa mang katawagan natin dito, magandang building man ito o simpleng gusali o house church, ang pinagtitipunan natin, ang mahalaga ay may lugar na kung saan doon tayo sama-samang sumasamba sa Diyos. Bilang pagtatapos, pahalagahan po natin ang mga naglilingkod sa Diyos at igalang natin sila, lalo na ang ating mga leader. Pasalamatan natin at bigyan ng appreciation ang mga tapat sa kanilang tungkulin. Gumaganap sila sa banal na tungkulin na mismo ang kataas-taasang Diyos ang nagtalaga sa kanila. Ikaw o ako man, yan kapatid, tayo ay iisa sa katawan ni Kristo. Ang bawat isa sa atin binigyan ng tanging kaloob ayon sa sulat na ibinigay ni Kristo sa Efeso 4 verse 7. Bilang mabuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo sa kapakinabangan ng lahat ang katangiang tinanggap ng bawat isa. Ikaw ba'y tagapangaral? Ipangaral mo ang salita ng Diyos. Ikaw ba'y tagapaglingkod? Gamitin mo ang lakas na kaloob sa iyo ng Diyos upang sila'y papurihan sa lahat ng bagay sa pamamagitan ni Kristo. Sa Kanya ang kapangyarihan at karangalan magpakailanman. Amen. Unang Pedro chapter 4 verse 10 to 11. So amen po rin po ang ating Panginoon. Tayo po'y manalangin para sa ating pagtatapos. Magbanal na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa mga salitang aming napakinggan sa umagang ito. Pagpalain mo po ito sa aming mga puso at tulungang maisabuhay namin ito. Maraming salamat din po sa pagsama sa amin ngayong araw na ito. Gayon din po, dinudulog po namin sa iyo ang aming bansa. Nasamahan niyo po at pangunahan ang mga namumuno, maging ang aming presidente upang magawa po nila ang kanilang mga tungkulin sa aming bansa. Pagpalain mo po ang bansang Pilipinas at ikaw lamang nawa ang Diyos na kilalanin nila sa aming bansa. Maraming salamat po sa umagang ito. Sa iyo po ang matas na papuri at pasalamat. Sa pangalan mo, Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa ating programa. Lagi po nating paglilayan ang salita ng Diyos mula sa ating puso dahil lubos ang magiging kaunawaan natin dito. Muli, magandang umaga po sa ating lahat. Naway palagi nating subaybayan ang programang Tinapay Mula sa Langit at magkita-kita po tayo ulit bukas. Malaya din po natin itong ibahagi sa iba upang pagpala rin po sila. Maraming salamat po at God bless po sa ating lahat.